Hello. Sa Michaeling sandali po, konti man tayo o marami. Mag-start na po tayo. Nandito lahat yung mga musician natin. Okay, sige. 2 minutes po before we start. And good morning po sa ating lahat muli. Napakadakila po ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, magpapasimula na po tayo sa ating gawain, mga kapatid. So, purihin po ang Diyos, purihin ang Panginoon ngayong umagang ito. Tinatawagin ko na po yung ating pong mga musician. Ay, how about yung mga backup natin? Okay. Sige, okay. Okay, salamat sa Panginoon. Okay, praise God. So, tayo po'y magpapasimula na, mga kapatid. Tinatawagan ko po ang pansin ng bawat isa and even our MC. Pangbasahin sa atin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Woo! Glory to God. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago ko po basahin ang mensahe ngayong araw na ito, naniniwala po ba tayo na ang mga panalangin para sa Diyos lang? Minsan kasi yung mga panalangin, kahit na para sa Diyos yung mga hinihingi mo, pag naririnig ng ibang tao at ngayon pa lang nila narinig, medyo naninibago sa kanila. Nagumpisa po kasi nung nag-team building kami. Naghahanap sila ng magdarasal bago kami umalis sa bus. Sabi nung kaibigan ko, Christian din kasi yun eh. Si Kuya Jo, sabi niya, magdarasal lang pala, sabi ko. Nagdasal po ako bago kami umalis. Pagkatapos po nun, nag-umpisa na yung program namin sa gabi. Ako na yung pinagdasal na naman nila. Pagkatapos po nun, nag-mancom last week. Naghahanap sila ng magdarasal. Naghahanap pa sila, sinusulat pa nila kung paano yung pipray nila. Kasi laging nakasulat yung mga dinarasal nila. Sabi nila, si Jonathan, sabi nila, magdarasal lang pala, sabi ko sa kanila. Pagkatapos po nun,
Nagpasalamat sila, ang ganda daw ng prayer. Sabi daw nila, mag-strat plan daw po kasi yung mga board members sa amin. Sabi nila, ikaw yung magdarasal, no? Sabi ko. Ganun ba? Sabi ko. Sasama ako, pupunta sa Baguio, sabi ko. Kaya yung mga prayers po, minsan, pag may nakakarinig, minsan naka-inspire yung mga ibang tao. Kasi, meron din po akong isi-share pa. Nabasa ko lang. Bakit daw dati, yung mga angels ni God, laging nandyan. Tapos, ang daming mga prophet, yung mga nagga-guide sa mga tao. Tapos, nabasa doon, sabi, bakit ngayon wala na? Wala na mga angels, sabi niya. Tapos may sinabi sila doon, wala na talaga kasi nandiyan na si Jesus, sabi. Sa Kanya na tayo hihingi ng tulong, sa Kanya na tayo lalapit, sabi niya. Kasi lahat ng hilingin natin, sabi nga sa John 13:14, humingiling lang tayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ibibigay niya ito. Kasi sa panahon ngayon, isa na lang yung tatawagin natin para makalapit tayo sa ating Ama. Pero minsan, iba yung iba yung ginagawa ng iba. Nawa po, samahan niyo po ako. Tayo po'y tumayo at yumuko. Basahin po natin ang mensahe ngayong araw na ito. Dito po sa Marcos chapter 8, verse 31 hanggang pong 38. Ipatsyempunin na naman po kaking makaba. Unang pagpapahayag tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Mula noon, itinuro ni Jesus sa mga alagad ang nangyayari sa Kanya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangang magdanas ng matinding hirap. Siya itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga pinunong pari, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ipapatay, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Malinaw na sinabi niya ito sa kanila, at dahil dito'y dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Ngunit tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad at sinabi kay Pedro, umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi galing sa Diyos, kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sariling pasanin, ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ba, ang nagpapala ng isang tao, ang nakamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili, ano pa ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiyan ninyo ako at ang aking salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao, sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mga banal na anghel. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang dumarating ng may kapangyarihan ang kaharian ng Diyos. Hausan ko niya po yung kakatamang opening prayer. Magandang umaga po. Tayo po ay manatiling nakatayo. Iyuko po natin ang ating... Tayo po ay yumuko. Hallelujah, hallelujah, Jesus.
Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, purihin ka, O God. Purihin ka, O God. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, Diyos, muli, kami ay narito, God, upang kami ay magpuri sa iyo, God. Upang magpasalamat, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa isang linggo na kami ay iyong iningatan, O God. Salamat po, Diyos, sa mga kalakasang pisikal, sa pagpapagaling mo sa aming mga nararamdaman sa aming mga katawan, O God. Salamat po, Panginoon, sa araw-araw na kami ay binibiyayahan mo, O God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pag-iingat mo sa amin. Salamat, O God, sa patuloy na paggabay sa amin, Panginoon. At dalahin ko rin, Panginoon, na sa umagang ito, O God, marapat lamang po, Diyos, na ibalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa oras na ito, O God. O purihin ka, O God. Purihin ka, O God. Hallelujah, Jesus. Panginoon, sa oras na ito, God, kami po ay lumalapit sa inyo, Diyos, nagpapakumbaba. Dalahin ko, Diyos, na siyasatin po ninyo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Panginoon, mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Kami po ay dumudulog sa inyo, Diyos. Kami patawarin mo, God. Pakalinisin po ninyo kami sa oras na ito, God, upang kami maging karapat-dapat sa pagharap sa iyo, sa pagsamba sa iyo sa umagang ito, God. Dalangin ko, Panginoon, pangunahin po ninyo kami ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, ang siya pong kumilos sa aming kalagitnaan sa oras na ito, God. Hinihingi po namin, ayahan po ninyo na madama namin ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig, O God, sa oras na ito, God. Lord, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang siya pong maranasan namin sa oras na ito, God. Lord God, sa oras na ito, akin pong idinadalangin ang aming pastor. Patuloy na ingatan mo po siya, O God. Bigyan niyo po siya ng karunungan, kaalaman na nagmumula sa iyo, God, upang ang bawat salita na lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay maging pagpapala sa mga nakakarinig, O God. Dalahin ko, God, na patuloy mo siyang gabayan, patuloy mo siyang puspusin ng iyong banal na Espiritu, O God. At dalahin ko, God, na ingatan po ninyo siya saan man dako siya pumunta, O God. Balutin po ninyo siya, O God, ng iyong pag-iingat, O God. O God, sa oras na ito na patuloy mo po siyang i-bless, Panginoon. At dalahin ko rin, O God, ang kalakasan sa kanyang physical, Panginoon, ang kagalingan ng siya pong ipagkaloob niyo sa kanya, O God. At dalahin ko rin, Panginoon, maging daluyan siya ng pagpapala, Panginoon, sa bawat nakakausap niya, Panginoon, sa bawat mga tao na nakakakita sa kanya, Panginoon. At i-bless po ninyo siya, O God, kasama po ng kanyang mga pamilya, O God. At dalahin ko, O God, patuloy mo siyang gamitin sa iyong ministry, O God. At sa oras na ito, Panginoon, akin pong idinadalangin ang team, O God, ang music team, Panginoon. Dalahin ko, Diyos, na patuloy mo po silang i-bless, O God. Lalo na po sa oras na ito, ang mangunguna sa mga hawit, Panginoon. Kasama po ng kanyang mga backup, lahat po ng mga tumutugtog, lahat po ng magagamit sa likuran ng pulpitong ito, Panginoon, ay i-bless po ninyo sila, Panginoon. At dalahin ko, Panginoon, patuloy mo po silang pagkalooban ng puso na nagpapagamit sa iyo, God. At dalahin ko, Diyos, bigyan niyo po sila ng kalakasan, encouragement, enthusiasm, Panginoon, na magpuri sila para sa iyo, God, sa oras na ito. At dalahin ko rin, Panginoon, ang aming mga kapatid na wala pa sa oras na ito, God. Ano man po ang kanilang ginagawa, Panginoon, ikaw po ang higit na nakakakilala at nakakakita sa kanilang mga ginagawa. At kung sila'y nararatay sa karandaman, Panginoon, ang iyong kamay ay hindi maiksi, Panginoon, upang hindi mo sila maabot, Panginoon.
Dalayan ko, O Diyos, na pagalingin po ninyo sila, Panginoon. Hayaan po ninyo, God, na maranasan nila ang pagpapala na nagmumula sa inyo, God. At kung sila'y nanghihina, nanlulupaypay, Panginoon, gumamit po kayo ng mga tao na magpapalakas sa kanila, O God, na muli silang ikayatin, O God. O Lord God, sa oras na ito, itinadalayan ko po ang mga kapatid na naririto sa oras na ito, God. Dalayan ko, Diyos, na makamit nila ang pagpapala at ang kagalakan. At dalayan ko rin, Panginoon, ang mga nasa online, Panginoon. Patuloy mo rin po silang i-bless, O God. Dalayan ko na maging kalakasan sa kanilang spiritual, O God, ang mga mensahe na maririnig nila, O God. Bagamat sila'y malayo, O God, hindi po maiksi ang iyong kamay para hindi sila mahabot. At dalayan ko patuloy po ninyo silang ingatan, i-bless, Panginoon, saan man sila naroroon, O God. Ipinagkakatiwala po namin sila sa inyo. At lahat ng mga kapatid na may karandaman sa oras na ito, Panginoon. Lord, alam ko, God, na hindi mo bibiguin ang bawat isa. Lagi kang andyan, Panginoon, upang magpagaling sa aming mga physical, sa aming mga spiritual na nanghihina, O God. Kaya naman sa oras na ito, God, marapat lamang, O Diyos, na purihin ka at sambahin sa oras na ito, God. Aming itinataas ang aming kamay upang sambahin ka at purihin, Panginoon. At dalayan ko, God, ang bawat kanta na maririnig sa oras na ito, God, maging mabangong samyo sa iyong harapan, O God. Lord, sa oras na ito, God, hayahan po ninyo, God, na mai-enjoy namin ang pagpupuri sa iyo sa oras na ito. I-bless po ninyo ang bawat isa, O God. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming pinakamataas na papuri at pagsamba sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Isa pa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Thank you, Lord. A blessed Sunday po sa ating lahat. At salamat sa Panginoon sa isa na naman pong linggo na tayo'y kanyang pinagpala at tayo'y kanyang patuloy na iniingatan. At sa buong buhay natin bilang mga Kristiyano, we can always testify how God has been great in our lives. Amen po ba? Amen. Sino po ang nabibless dito? Sino ang patuloy na binibless ng Panginoon? Itaas po ang ating mga kamay. Awitan natin si Lord. We are blessed. We are highly favored sons and daughters of God. Kaya sa umagang ito, mag-umpisa po tayo sa pagbibigay ng pasasalamat sa kabutihan ng ating Ama. Malamang yung iba po sa atin dito may kasalukuyang mga prayer requests sa Panginoon. Sabi po sa Psalms 27:7, be still before the Lord and wait patiently for Him. So habang tayo'y nag-aantay sa kasagutan ng ating panalangin, atin siyang pasasalamatan, atin siyang pupurihin. We worship Him as we patiently wait sa kalooban ng Panginoon. Amen po? Okay, so with a grateful heart, with a song of praise, and with an outstretched arm, let us all bless the name of Jesus. Sige po, sabay-sabay po natin siyang purihin, pasalamatan at awitan. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, ipalakpak po natin ang ating mga kamay. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's thank Jesus. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart.
with a song of praise and an outstretched arm. I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. We thank you, Jesus. All you've done in my life, for all my darkness and give me your light. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise and an outstretched arm, I'll bless your name. With a grateful heart, full heart, with a song of praise and an outstretched arm, I'll bless your name. Hey, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po. Palakpakan po natin ang Panginoon. We thank you, Jesus, for all you've done in our life. Your love and mercy, they never end, oh Jesus. And they are new every morning. Sabi nga po sa kanta, great is thy faithfulness, O Lord. Sabi sa mga awit, 69:30, sa pamamagitan ng awit, ang pangalan ng Diyos ay aking pupurihin. At sa pasasalamat, siya'y aking dadakilain. Hallelujah, Lord. We thank you this morning, Jesus. Naway kay aming lalong mapapurihan, lalong mapasalamatan, Panginoon. May taas, maluwalhati ang iyong pangalan, O God. Sabay-sabay po nating kantahin. Let us all declare how great the Lord has been in our lives. Napakadakila po ng ating Panginoon. How great is our God. 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 How great is our God.
is our God. Oh, how great is our God. You are the name above all names. You are the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. You are the name above all names, oh Jesus. You are the name above all names. You are worthy, worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great you are, oh Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. You are the name above all names. You are the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. You are the name. You are the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Oh yes, Jesus. You are so great, Panginoon. How great you are, O God. Napakadakila. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. We thank you, Jesus. We give back all the praise, the glory, all to your mighty name, O God. Hallelujah. Akin pong bibigkasin ang lyrics na mga susunod na kakantahin natin. Yung request ko po sa lahat, na ulitin po natin ang pagkakabigkas magkatapos ko po nabigkasin. Let us shout and declare this praise.
You give life. You give life. You are love. You are love. You bring light to the darkness. You bring light to the darkness. You give hope. You give hope. You restore You restore every heart that is broken. every heart that is Great are you, Lord. broken. Great are you, Lord. Amen. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. So let us shout while we are singing this song. Let us give Him back all the praise and all the glory. The Lord deserve our best praise this morning. Let us praise the Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. How great you are, Jesus. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Oh, great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only, Lord. Oh, we pour out the praise to you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great, great are you, Lord. All the earth, come on. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath
Hallelujah, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only, Lord. Great are you, Lord. Oh, great are you, Lord. You are great, Jesus. We thank you, O God. Sabi nga po sa Genesis chapter 2 verse 7, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok ng lupa. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Gaya nga po sa sabi sa lyrics ng kanta, it is your breath in our lungs, Jesus. And the reason that we are breathing now, the reason that we have life, is because of you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga buhay. Amin nga pong dalangin, Lord, nga kayo po ang patuloy na mag-bless sa mga buhay na ito. Gawin niyo nga pong makabuluhan ang aming mga buhay, Panginoon. Let your will be done in our lives, Jesus. Let us all live according to your purpose, O Lord. And we pray and we ask for the revival, Lord, sa lahat ng mga nangihina sa kanilang mga pananampalataya, Panginoon. Bring back the heart of worship in this church. Bring back the heart of worship sa lahat ng miyembro namin dito, Panginoon. Ibalik mo nga po ang init, ang apoy ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Naway kaya aming napapurihan, napasalamatan, naluwalhati sa umagang ito, O God. Teach us, O Lord, that above all other things, we should always seek you first. We should always seek your kingdom first, O God. And that above all other things in this world, Panginoon, it is you that we need the most. Ikaw ang aming pinakakailangan, Panginoon. Ikaw lang sa aming buhay, Panginoon, sapat na, Panginoon. We thank you sa buhay na ito. We thank you sa iglesia na ito, Panginoon. Taos puso nga po naming ibinabalik ang lahat ng pasasalamat, lahat ng kapurihan, kaluwalhatian sa iyong pangalan, Panginoon. Jesu Cristo. Hallelujah, Jesus. We praise you, O God. Thank you. Thank you, Father. Amen. Salamat po sa pagsambang hatid natin sa ating Panginoon. Salamat sa mga musician natin na nanguna sa atin sa ating pagpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Tayo po ba'y napagpala sa ating pong pagsamba sa Panginoon? Parang bitin na. Salamat po sa 6 at kalahating nag-amen. Hindi bang palakpakan natin ang Panginoon? Woo! Amen! Hallelujah! Parang wala yung ilan nating kapatid dito, no? Saan kaya napunta? Parang nababanagan kong ano, Okay. Napakabuti po ng ating Panginoon. Okay? Salamat po sa kanyang kabutihan. Naniniwala ako mabuti rin sa inyo ang Panginoon. Amen.
Kahapon po ay kinasal po sina Royet at ang lagyo, Mary Rose sa Pangasinan. Medyo malayo-layo po. Ganun pa man po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon doon sa safe na travel po namin, pagpunta at pagbalik. At yung pong matagumpay na kasal, ano po, tayo nga po yung nag-officiate ng kasal at maganda po. Na-meet natin yung mga kasamahang Ilocano doon. At siyempre, yung kulturang ating pong dita kasabit-sabit. Ganun ang mga Ilocano eh. Yung may sabit-sabit. Ano, nakita ko si Royet. Alayang sabit. Walang nakasabit sa kanya. Meron yatang ilan-ilan lang. Tapos si Mary Rose, anak karakal siya, no? Ano yan, tawag nito? Yung blue. Blue bill. Sa atin kasi ng mga kultura dito kasi sa Pampanga, di ba? Sa kanila, yung binibigay nila, isinasabit. Di ba? Sa atin din naman, dito sa Pampanga, yung binibigay natin, in a secret. Di ba? Nakalagay yun sa sobre at kinakamay na lang. Ganon. Wala man nakasabit kay Royal, pero marami namang sobre. Ganon. So, ganon yun eh. Yeah. Salamat na lang, walang sayawan eh. Kasi kapag may sayawan, talagang, ano yun, magdamag pa. So, napakasimple po yung kasal at bagamat simple, napakaganda po, no? At tawag na exclusive po sa loob ng church. Napakalaki rin po yung church nila pala. Napakalaki rin yung church nila doon. Siguro mahaba lang ng konti ito kung iabutin hanggang dito. Hanggang doon sa dulo, no? Pero sa kanila malapad. Malaki yung church nila. So, maganda. No? So, ano pa yung ano natin? Kasi, yun, salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. At salamat din po pala sa mga bumati sa aking birthday kahapon. At sa aming anniversary ni Mrs. 22 years na ako'y pinagtitiisan na. Okay, 20 years po ng mga may iba't ibang karanasan, pagsubok, sometimes kami natawa, sometimes din kami seryoso, at tawag nito, may mga nahaharap na mga challenge, but nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat still nandyan po yung kanyang patuloy na patnubay. Amen. At tunay po na ang Panginoon ay mabuti. Okay. So, darako na po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Amen. At kanina, binasa na ng ating kapatid ang ating teksto sa Mark chapter 8. Verse 38 o 31 up to 38. Ano po? Ewan ko po kung napansin po ninyo kanina sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. No? Sa unang pagbasa po, nakita po natin na dito po sa chapter na ito ng Mark ay unang ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang pong pagbabata ng maraming hirap, pasakit at yung kanyang kamatayan. At siyempre, kasama doon yung kanyang muling pagkabuhay. Ano po? At nandun po yung pagpapahayag ng ating pong Panginoon na darating ang panahon na ang mga alagad, katulad natin, ang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi po niya na siya'y itatakwil, ang ating Panginoong Jesucristo, siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan at ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at
ipapapatay, ngunit sa ikatlong araw muli siyang mabubuhay. Hindi lamang ang ating Panginoong Hesukristo ang pinapatungkulan ng mga talatang ito, kundi even sa mga alagad at sa bawat isa sa atin, na darating ang panahon ay tayo po ay tatakwil. Ano po? Makita rin natin dito yung punto na kung saan si Pedro ay tumatanggi doon po sa pahayag na iyon ng ating pong Panginoong Hesukristo na siya po ay ipapapatay. Siyempre po, bilang isang alagad, tagasunod ng Panginoong Hesukristo, sino nga ba naman ang gumusto na yung kanyang leader ay pahirapan? Kaya nga po, kung ako po yung tatanungin dito, sa puntong yon, sa kadahilan ng si Pedro po hindi pa gaanong marahil malalim yung pagkakilala niya sa Panginoon, nangibabaw po yung kanyang malasakit at siyempre po pagmamahal doon sa kanyang leader. At yung nandun po yung kanyang kaisipan na kung saan ay hindi pwedeng mangyari ito sa aking Panginoon. Hindi pwedeng mangyari ito sa aking leader. Kung kaya naman ay binabanggit sa talata, niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit mapansin po natin kung paano siya tinugon ng ating pong Panginoong Hesukristo sa mga talatang binasa kanina. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. Kumbaga, nirebuke po niya si Pedro sa oras na yon. At ang napakatindi po, yung kanya pong rebuke. Ano po yung kanyang binanggit? Lumayo ka, Satanas. Kung mapapansin po natin, verse 33, ano po, yung binasa kanina, alam po ninyo, napasigaw po dito, sumigaw po dito ang ating pong Panginoong Hesukristo. Lumayo ka, Satanas! Ana. Tayo yung pagsabihan ng ganon. Susunod ka pa ba? Lumaot ka na ako, Satanas, taning. Susunod ka pa ba? Marahil, alina ni pa. Marahil. Ang iniisip mo na hindi sa tao o hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ayan. Then, makita rin po natin sa mga talatang binasa kanina, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninuman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyaon. Kapatid, pakinggan po natin ito. Verse 36. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang may babayad ng tao para may balik sa kanya ang kanyang buhay? Sa mga talatang yan, mga kapatid, dito ko po i-connect ang ating pong mensahe ngayong umagang ito na binigyan po natin ng pamagat na buhay na hindi sayang. Pwede rin nating sabihin na para po paalaala sa atin, huwag sayangin ang buhay. Amen.
Huwag sayangin ang buhay. Mga kapatid, ano nga ba ang buhay na hindi sayang? Parang ganito 'yun eh. Ang dami mong ang dami mong na-achieve sa buhay, ang dami mong naabot. Natapos ka sa isang mahabang pag-aaral, talagang natapos ka, nag-graduate ka, nakapagtrabaho ka, ang dami mong napuntahang mga lugar. Ano po? Naging matagumpay ka. Pero bandang huli, nalaman mo, ay, sayang, wala palang silbi. Ang dami mong napuntahan, pero isa pala kahit minsan hindi mo napuntahan ang gawain ng ating Panginoon. Diba? Sayang. Ang dami mong nakilala, pero hindi mo nakilala ang Panginoon. Ano po, kilala po ba natin ang Panginoon? Siyempre naman. Di ba? Pero may mga tao po, ang daming kilalang tao. Minsan may kinabiliban nga ako eh. Kasi ito yung kahinaan ko. Yung puntong katatapos pa lang namin magkakilala, nakalimutan ko na yung pangalan. Alam po niyo, may mga tao po na ang galing po ng niya, yung memorya po niya, na makipagkilala siya ng 10. Siguro yung siyam doon, talagang tiyak, alam niya, kilala niya. Alam mo, may mga taong ganon. Pero alam po ninyo, gaano mang karami ang kakilala mo sa mundong ito, kung hindi mo nakilala ang ating Panginoong Jesucristo, nice kong sabihin po, sayang. Sayang hindi mo nakilala ang Panginoon. Di ba? Maraming tao ang hindi nalalamang sinasayang nila ang kanilang buhay. Pakinggan ninyo ito mga kapatid. Ano ang buhay na hindi sayang? At paano hindi masasayang ang ating buhay? Ang sabi ko po dito sa aking kudi ko, maraming tao hindi nalalamang sinasayang nila ang kanilang buhay. Kapatid, magtanong po ako, kumusta po ang buhay po natin? Sa palagay po ninyo, hindi sayang ang buhay po ninyo? Amen. Sana, hindi tayo nag-aalangan. No? Inakala nilang magkakaroon sila ng tunay na kaligayahan basta maraming pera. May mga taong ganun, po. Basta marami kang pera, okay. Magandang trabaho, masayang pamilya. Sa iba naman, na iniisip tungkol sa kanilang buhay, inakala nilang ang pagtulong sa mga mahihirap, pagiging relihiyoso, at pagkakaroon ng matuwid na pamumuhay ay sapat na upang maranasan ang buhay o ang tunay na kaligayahan sa kanilang buhay. Sapat na nga po ba yun? Nabanggit ko po yung salitang matuwid na pamumuhay, relihiyosong pamumuhay. Nababanggit ko nga po, alam po niyo kung pinag-uusapan po ang kaligtasan ng pagpunta sa langit. Ng pagpunta sa langit. Tayo po ay pupunta sa langit hindi dahil sa tayo matuwid. Hindi dahil sa tayo po ay mabait. Hindi dahil sa tayo po ay palasimba. Bagamat kailangan po yun. Kailangan po yun. Hindi na ngangahulugan po na binanggit ko, Pastor, binanggit ni Pastor, hindi na kaya, hindi naman nababase doon sa pagiging palasimba. Totoo po yun. Pero hindi na ngangahulugan na hindi kailangan. Kailangan natin na maging palasimba. Kapatid, binanggit ko na po kanina, mapasayuman ang lahat ng kayamanan sa mundo at sikapin mo mang gumawa ng maraming kabutihan, maaari, mayroon pong tendency, maaari na masayang pa rin ang buhay po natin. Kung bakit po, makikita natin mamaya. Muli ko lang pong babasahin yung
Binasa natin kanina, ano nga, ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Oo nga, no? Mapasayo na lahat ang kayamanan ng mundo kung ang buhay mo naman mapupunta sa impyerno. At nais kong liwanagin at ipalaala, ang mensahe nung nakaraang linggo po ay patungkol po doon po sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Amen. Singit ko nga po, anda na po ba tayo? Sakali pong damating ang Panginoong Hesus ngayong araw na ito. Anda na po ba tayo, mga kapatid? Parang salamat po sa kalahating nag-amen. Amen po ba? Amen po, dapat wag tayo mag-alangan. Ano ba? Wag tayo mag-alangan na tayo handa na. Liban na lang kung nagpapakatotoo lang tayo. Ano po? Kaya hindi tayo makapag-amen dahil talagang hindi naman pala talaga tayo handa. Ano po? Dapat po, mga kapatid, maging handa po tayo at siguraduhin po natin na yung mga ginagawa natin sa ating pong Panginoon, yung mga paglilingkod natin sa Panginoon, hindi po sayang. Amen? Hindi po sayang. Sabi ko nga, hindi sapat na tayo po ay napakabuting tao, bagamat kailangan. Hindi sapat na namumuhay tayo ng matuwid, bagamat ito'y kailangan. Sa Biblia nga, mayroong isang taong namuhay ng matuwid, napakabait. Tumutulong pala simba, oh. Pastor, saan namang ano yan sa Biblia? Bakit parang kakaiba yata yung binabanggit mo? Kakaiba talaga. Pero hindi dahil sa, ang taong ito, hindi dahil sa siya'y mabait, sigurado na napupunta sa langit. Hindi dahil sa ang taong ito'y mapanalanginin, pupunta na sa langit. Hindi dahil sa ang taong ito'y laging nagsisimba, tumutulong sa mga anak ng Diyos, pupunta na sa langit. Hindi po. Matindi yung binabanggit mo, Pastor. Matindi talaga. Acts chapter 10. Si Cornelio. Si Cornelio po. Siya po yung tinatawag na a man of character. Ano po? Meron siyang mga ugali, kaugalian na talaga namang kakaiba. Ano po? Pero hindi nangangahulugan na siya'y ligtas na. Natuwa ang Panginoon sa kanya, pero hindi nangangahulugan na ligtas na siya. Bakit? Hindi pa niya kasi kilala ang Panginoong Jesucristo. Yun po yung number 1 po doon. Ano po? Kaya sinasabi ko po na hindi sapat na tayo ay maging matuwid. Pupunta na tayo sa langit. Kailangan natin ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kailangan natin yung kanyang pong pagpapatawad. Ano po? Kailangan natin yung kanyang righteousness. Bakit? Psalm chapter 51 verse 5, si King David mismo ang nagsabi po nito, ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan nang ako'y isilang. Ganito kinilala ni Haring David ang kanyang buhay sa harapan ng ating pong Panginoon. Kung kaya naman, kailangan niya, hindi lamang siya, kundi tayong lahat, kailangan natin ang katuwiran ng ating pong Panginoon. Kailangan natin ang kabanalan ng ating pong Panginoon. At mangyayari lamang yon, mga kapatid, kung makilala po natin ng lubusan yung inaasahan natin na darating, yung mensahe nung nakaraang linggo, yung malapit ng darating ang ating pong Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang mensahe ngayong umagang ito ay tumutukoy po doon sa puntong buhay na hindi sayang. Gusto ba natin na ang ating buhay ay hindi po masayang? Mga magulang at mga kapatid, ang buhay kasi na ito ay mayroong purpose, mayroong layunin. Ano po? Alam po niyo yung itong unang punto po natin,
Ang sabi ko po dito, nilikha ka o nilikha tayo ng Diyos upang siya'y sambahin at parangalan. Ano po? Ulitin ko po. Nilikha ka ng Diyos upang siya'y sambahin at parangalan. Kanina po, ang ating pong priest leader, binanggit niya yung pong Genesis chapter 2. Kung papaano po ang Panginoon, ang tao po ay binigyan ng buhay. Napansin po natin yung kinanta natin kanina, yung bawat liriko po ng kanta, ang ganda po. Ipinapakita po niya kung papaanong binigyan tayo ng buhay. Yung baga po natin, talagang, kaya tayo naging buhay na kaluluwa, ay because of God, hindi po dahil sa atin. Dahil po sa ating pong Panginoon. Ang sabi ko nga dito, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ikaw ay isa sa Kanya, o tayo ay isa sa Kanya mga nilikha upang siya'y mabigyan ng karangalan at papuri. Nilikha niya ang ating unang mga magulang, sina Adan at saka si Eva, upang maging salamin ng kanyang katuwiran at kabanalan. Alam po ninyo yung Genesis chapter 1 verse 26 hanggang pong 28, basahin ko lamang po. Kung kanina po, binasa po yung kung paano po nilalang ang ng Panginoon ang tao. Ganun din ito, dito po sa verse 26 up to 28, po niya. Ang sabi po niya, pagkatapos nilikhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao, ating gawin siyang kalarawan natin. Alam po ba ninyo, ang Diyos po, kalarawan natin. Naniniwala po ba tayo doon? Na ang Diyos ay kalarawan natin? Opo, kalarawan natin ang Diyos. No? Doon sa kanyang katuwiran at kabanalan. Amen po. Larawan natin ang ating pong Panginoon. Siya ang namamahala, o siya ang mamamahala, sabi po niya, sa mga isda. Tignan din po natin dito yung kapangyarihan na ipinagkaloob po niya sa atin. Hindi lamang po tayo binigyan hindi lang tayo nilalang, binigyan pa tayo ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Yung pong tinatawag po nila na dominion. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo, umahirap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao. Ayon sa kanyang larawan, lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. Doktrina rin ito. Sa Biblia po, ang tao dalawa lang na gender. Ano po, yung lalaki po at saka babae. 28, at siya'y pinagpala, wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maihilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Alam po ninyo mga kapatid, sa lahat po ng nilalang po o nilikha ng ating Diyos sa mundo, tayo lamang mga kapatid, ang binigyan binigyan ng pribilehiyong makilala ang Diyos at magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Dahil dito, mga kapatid, dapat natin ibigin ang Diyos. Amen? Ang daming nilalang sa mundong ito. May mga scientists nga na ipinagpipilit po nila na yung tiyunggo, monkey, ay doon nagmula ang tao. Diba? Sino kasing doon? Ang mga scientists yung naniniwala ng ganon. Di ba?
ang tao daw ay mula sa hayop na ito. Pero alam mo niyo, ang tanda na ng mundo, tanda na ng mundo. Wala pa akong nababalitaan na tiyonggo na naging tao. Di ba? Tayo lamang po. Sa lahat ng mga nilalang na ito, ang dami pong nilalang ng ating Panginoon sa mundong ibabaw. Ang tao lamang po ang binigyan ng Panginoon ng kakayanan para makilala siya na Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Kung kaya naman, sabi ko nga dito, nilikha tayo ng Diyos upang siya'y sambahin at parangalan. Mga kapatid, mga magulang, kung tayo po ay nilikha ng Diyos upang siya ay sambahin at parangalan, kapatid, huwag nating sayangin ang buhay na ito. No, marami pong mga tao, ginugugol nila ang kanilang mga buhay sa mga walang kapararakan, walang kabuluhan na mga bagay-bagay. Kaya din nila purihin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Sambahin natin ang Diyos. Kaya nga dapat po, kung tayo po'y umaawit sa Panginoon, sumasamba po tayo. Anyways, mga kapatid, ang pagpuri, pagparangal sa ating Panginoon, hindi naman sa pamamagitan lang ng pag-awit. Maraming mga paraan po na pwede nating masamba at maparangalan ang ating pong Panginoon. Maraming mga paraan po na pwede nating maparangalan ang ating pong Panginoon. Sa ating pong mga buhay. Di ba? Yung buhay na binago. Di po ba? Alam po ba ninyo, ang ating pong Panginoon ay napaparangalan dahil sa buhay natin na nabago? Hindi lang ninyo alam, mga kapatid. Pero maraming, nababanggit ko ito, nakatingin sa atin na mga mata at nagtataka sila. Di ba? Ano kaya ang nakain ng taong ito? Bakit parang dati ang sungit-sungit niya, ngayon ang bait-bait na? Yung ganun baga. Napaparangalan po natin ang ating pong Panginoon. Di ba? Matthew chapter 22, verse 37 up to 40, mga kapatid. Mga kapatid, tandaan po natin tayo po ay nilikha ng Diyos upang sambahin at parangalan siya. Amen. Gusto ba natin maparangalan ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay? Amen po. Salamat sa amen. So, Matthew chapter 22, 37 up to 40, sumagot si Jesus, sabi po dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ano ang ibig ng ating pong Panginoon? Liban na ang tao, tayo ay umibig sa ating Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Tamo po, hindi natin mapaparangalan ang ating pong Panginoon. Amen po. Gusto nating maparangalan ang ating pong Panginoon. Love Him. Ano po, ibigin po natin siya. At syempre po, ang sabi po, ng buong puso, ng buong kaluluwa. Kapag sinabi pong buong kaluluwa, yung buong pagkatao po natin, yung lahat, yung kaluluwa, tumutukoy po yan sa ating pong pandama. Ano po? Tumutukoy yan sa ating pandama. Sa ating pong buong pagkatao, dapat po, ganun po natin dapat mahalin ang ating Panginoon at saka yung buong pag-iisip po natin. Ano po? Hindi ko na kailangan pong ipaliwanag pa ng pagkalawak-lawak ito. Yung buo nating pag-iisip, dapat siya po yan lagi yung ating napaparangalan. Pastor, paano ba yan talaga? May verse tayo 1 Corinthians chapter 10 verse 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ano pong sabi diyan? Kaya nga, sabi po niya,
kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo. Mayroon nag-isip dyan, tignan mo, hindi bawal yung sinabi ng 1 Corinthians, umiinom ka, no? Kung kaya hindi bawal. Talagang may mga palusot talaga, no? Alam po niyo kung anong binabanggit dito na iniinom, na soft drinks, Coke. Hindi po, wala namang Coke na nakalagay dyan. Siyempre, yung tubig nakapagpatid uhaw eh. Yung kumakain yung binabanggit niya. Ano bang ginagawa natin kapag tayo po'y kumakain? Di ba? Tayo umiinom. Di ba? Yun lagi doon. Kung ipagtatanggol po natin yung pag-inom ng mga alcoholic drink, di ba? Sa palagay po niya, paparangalan po natin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-inom po natin noon. Ali. Ali po. So, gawin ninyo, sabi niya, ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Bakit po? Once again, mga kapatid, malapit na pong dumating ang Panginoon. Sinabi niya ng malakas sa Revelation chapter 14, verse 7, matakot kayo sa Diyos at purihin ninyo ang kanyang kadakilaan. Amen po. Dapat ganun po. Yung lagi nating pinupuri ang ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Bakit? Sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang Diyos na lumalang ng langit, lupa, dagat at mga bukal ng tubig. Opo. Pero may tanong po dito. Ito ba ang nagiging tugon ng mga tao sa Diyos? Hindi po. Hindi po. Sa halip po, ikalawang punto na nais ko pong makita natin ngayong umagang ito, sumuway at hindi nagpasakop sa paghahari ng Diyos. Amen. Amen. Hindi po sumamba ang tao. Hindi po nagpasakop ang tao. Hindi pinuri ng tao ang Diyos. Bagkus, sabi ko nga, ulitin ko po, sumuway at hindi nagpasakop sa paghahari ng Diyos. Amen po. Purihin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Tayo po ba'y nagpapasakop sa paghahari ng Diyos? Amen. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah. Mga magulang at mga kapatid, sinasabi po sa Genesis chapter 3, alam po natin kung paano po ang tao sumuway po sa kalooban ng ating Panginoon. At patuloy nakikita natin itong pagsuway na ito. Sinabihan ng ating pong Panginoon ang tao, huwag kainin yan. Huwag kainin. Kasi kapag kinain mo yan, sabi po ng ating Panginoon, mamamatay ka. Pero ewan ko nga ba, sa Biblia po, sa totoo lang, ang dami pong don't. Ang dami pong don't ang Biblia. Kaya kung minsan, tuloy yung don't na yan, ang daming hindi nasama sa atin. Ito, tingnan natin yung bilang po natin, karitak tamo. Karitak tamo. Anong kaugnayan yung don't, pastor, sa binabanggit mo? Siyempre, sabi nila, nag-born again ka, ang daming bawal. Di ba? Daming bawal. Daming bawal. Pero alam po ninyo, totoo po yun. Maraming bawal na binabanggit ang Biblia. Pero, tandaan po natin mga kapatid, ikabubuti natin yun. Di ba? Ikabubuti natin. Yung mga ipinagbabawal ng ating Panginoon, ikabubuti po natin. Sinabihan ka ng huwag kang iinom kasi masisira ang baga mo. Huwag kang maninigarilyo kasi masisira ang baga mo.
Huwag kang magpupuyat kasi mababa ang dugo mo. Lagi ka pa rin nag-EML. Ano kaya sikat na mga laro ngayon? Anong sikat na mga laro ngayon? Sa ano? Ano? Ano kasi? Sila kasar nga? O, tignan, alam na alam nila. Sabi ko nga kung minsan, may mga pinapayuhan ako. Sabi ko, hindi ko naman pinagbabawal yung paglalaro. Di ba? Pinagbabawal ang paglalaro. Tahan nga lamang, kung inaapektuhan na ito, naapektuhan yung kaugnayan mo sa Panginoon, stop na. Stop na po. Huwag mong kainin yan, sabi ng ating pong Panginoon. Kapag kinain mo, ikaw ay mamamatay. Ba, nandun ang tukso, tinukso siya ni Satanas. At alam na po natin yan. Tinukso siya ni Satanas. Nagtagumpay pa sila? Hindi. Sila po ay bumagsak. Sa tukso ni Satanas. Kinain nila yung bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ng ating Panginoon na kainin nila. Di ba? Nung nakain nila yung puno ng kahoy na yon, namatay ba sila? O hindi? Hindi naman, Hindi sila namatay. Pero mayroong hindi nila alam na namatay sa kanila. Ano yon? Yung kaugnayan nila sa ating Panginoon. No? Naputol yung relasyon nila sa ating Panginoon. Yung ugnayan nila sa Panginoon. Kaya ang tao po, dahil po sa kasalanan, nalayo po sa Diyos. No? Dahil sa kasalanan, nalayo po tayo sa Panginoon. Subalit, mga kapatid, tayo po ay nagpupuri sa Diyos at Ama. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil ito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Oo, pumasok po ang kasalanan dahil sa isang tao, sa pamamagitan ni Adan at ni Eva. But praise God, dahil po sa Panginoong Jesucristo, ang tao po ay nabalik sa Diyos. Amen po. Ang tao po ay hindi nagpasakop sa Diyos. Hindi natin siya nabigyan ng karangalan tulad ng nararapat sa Kanya. Sa halip, sa salita, sa isip, sa salita at sa gawa, pinalitan siya bilang hari ng ating mga buhay. At ang tawag po sa Biblia diyan, yung Romans chapter 9 verse 23. Hindi ko na po sinulat ito ng buong buo. Romans chapter 3 verse 9 to 23. Ang sabi ko na lang po dito, lahat ng tao ay makasalanan, walang matuwid, wala kahit isa, walang naghahanap sa Diyos, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Wala po. Ang tao po, kahit na anong gawin po niya, hindi sila nakaabot sa katuwiran ng ating Panginoon. Sumuway po sila. At ang nakakatakot po dito, mga kapatid, yung punto po na baka sabihin po ng iba, ang Diyos ay mapagmahal. Hindi po niya pahintulutan at hindi niya papansinin ang kasalanan po natin. Opo, alam po ninyo, sa totoo lang po, totoo po yun, yung isang punto, na ang Diyos po ay mapagmahal, mga kapatid. At dahil sa siya ay Ama natin, Panginoon natin, hindi niya pahintulutan na ang tao po ay pupunta sa impyerno. Ay, yun ay kung anak ka. Di ba? Yun ay kung anak ka. Kapatid, huwag natin kakalimutan, ang tao po
ay makasalanan. Ano po? At binanggit na po nga natin kanina yung Romans chapter 3 verse 9 up to 23, mga kapatid. Nakita natin diyan na ang tao po ay makasalanan. At ang isang punto po dito na nakakatakot, mga kapatid, at dito po tayo magwawakas. Ano po? Nakakatakot po dito ay yung punto po na hindi palalampasin ng katuwiran ng Diyos na di parusahan ang mga makasalanan. Pastor, bakit binabanggit ninyo ang mga bagay na yan? Alam po ninyo, gusto ko kasing i-connect ito doon sa malapit na pong dumating ang Panginoon, kapatid. Dapat maging seryoso tayo sa buhay. Sa buhay espiritual. Dapat po sinisiyasat natin ang ating mga puso, ating mga buhay sa Panginoon. Darating ang Panginoong Jesucristo. Sigurado ba ako? Sigurado ba tayo? Sabi ko po sa aking kodigo, hindi maaring basta-basta isang tabi lang ng Diyos ang kasalanan. Ito ay paglapastangan sa kanyang katuwiran at katarungan. Dahil diyan, kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan at tayong lahat ay nasa ilalim ng kanyang katarungan o makatarungang parusa. Ang Panginoon po, mga kapatid, nais ko pong makita natin sa puntong ito, yung pong punto na ang Panginoon po ay magpaparusa. But kapatid, tandaan din po natin na yung kanyang pagpaparusa po, makatarungan. Makatarungan po. Ano po? Makatarungan. Siya po ay matuwid na magpaparusa. Sabi po sa Romans chapter 2 verse 8 up to 9, datapwat matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Romans chapter 6 verse 23, bahagi lamang po ito. Kilalang-kilala natin itong verse na ito. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapatid, nais ko pong ipalaala, tayo po ay nalayo. Nalayo po tayo sa Diyos. Sa papaano pong paraan? Dahil po sa kasalanan. Ano po? At ang Panginoon ay galit po siya sa kasalanan. Galit po siya sa kasalanan. Tayo po ba ay nagkakasala pa? Hello? Tayo po ba ay nagkakasala pa? Totoo po yun. Po, baka magtaka po kayo. Ano po? Pero yung kasalanan na yun, na hindi naman po yung kasalanan na nagplano po tayo. Yung nag-isip po tayo na, ay, bukas magkakasala ako, gagawin ko ng kasalanan. Hali po. Hindi po ganun ang Kristiyano. Amen. O magtanong po ako, kapag ka nagkakasala po kayo, nagpaplano po ba kayo? Hali po. Wala namang ganoon. Pero alam po niyo ganoon, ganito, lagi kong ginagamit na halimbawa ito eh. Ito madalas na umuulan ngayon. Naulan lagi. Di ba? Sino po sa atin ditong gustong madulas? Yung kusa ka magpadulas ng ganon. Wala na eh. Wala. Nakikita po niyo yung ibig kong sabihin, yung punto. Sino sa atin dito ang gustong kapag kasi ay
lumalakad sa daan nakadamit ng puti, katulad ko ngayon, damit ng puti. E biglang dumaan yung rumaragasang sasakyan natalamsikan. Sino sa atin dito ang gustong matalamsikan? Wala, di ba? Ayaw natin na matalamsikan pero natatalamsikan tayo. Ayaw natin na madulas sometimes, nadudulas po tayo. Salamat tayo sa Panginoon dahil mayroong 1 John 1:9. If you confess your sin, He is faithful and just to forgive us. Alam po ninyo, nakita natin dito yung galit ng ating pong Panginoon sa kasalanan. No? Pero sa aking pagwawakas, gusto ko naman din na makita natin yung punto na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Mahal tayo ng ating pong Panginoon. Last verse po na aking pong nais basahin, very familiar, John 3:16. Di ba? For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Tayo po ba'y nananampalataya sa Panginoon? Siyempre naman. Pastor, tinatanong pa ba yan? Ngayong umagang ito, mga kapatid, gusto ko lang po magpaalaala sa bawat isa, sa mensahe. Ang buhay natin na ito, huwag nating sayangin. Gugulin natin ito. Gastusin natin sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen po. Gastusin natin, gugulin natin ito. No? Yung the paradox of life. No? Yung kabalintunaan ng buhay. Ano ba yung kabalintunaan ng buhay? Yung nabasa natin kanina. Kapag ang buhay mo, ginugol mo sa Panginoon, ginastos mo sa Panginoon, no mo? Makakamit mo ito. Di ba? Makakamit mo ito. Huwag natin sayangin ang ating buhay sa mga bagay na walang kabuluhan. Gugulin po natin, gastusin natin ang buhay na ito sa kapurihan ng ating Panginoon. Ipaglingkod natin ito. No? Sabi ko kanina, anuman ang ating gagawin, yung verse, chapter 10, verse 31, anuman ang ating gagawin, gawin natin lahat ito sa kapurihan ng ating pong Panginoon. Whether ikaw ay umiinom o ano pa man, kumakain, gawin mo lahat yan sa kalawalat. Alam po niyo mga kapatid, magandang tip ito, mabantayan natin ang ating po mga buhay. Sa lahat ng ginagawa natin, lagi tayo nagtatanong. Sa mga inisip po natin, lagi tayo nagtatanong. Natutuwa kaya ang Panginoon sa mga iniisip ko? Natutuwa kaya ang Panginoon sa mga ginagawa ko? Amen po. Ulitin ko po, love na katamon ning Ginoo. Amen. Ingkotang po, love naman natin ba siya? Love na katamon ning Ginoo, ang ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. No? Upang yung mga kasalanan na nagagawa natin, mabura po na lahat yan. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, muli, salamat po sa kabutihan mo sa amin. Salamat sa mga pagpapala, Panginoon, na ipinagkakaloob mo. Lalo na, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na ipinagkaloob mo. Ama, sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat sa inyong pag-ibig. Hayaan nga po ninyo, Panginoon, katulad ng mensahe na pahayag ngayong umagang ito, huwag sayangin ang buhay. Hayaan po ninyo, Panginoon, na ang buhay na ito, Panginoon, ay magugol lamang sa iyo, Panginoon. Sa yamang, Panginoon, kami po ay nilikha, Panginoon. Kami po ay nilikha upang sambahin ka at parangalan ka. Hayaan mo, Panginoon, na magawa po namin itong purpose na ito sa aming po mga buhay. Salamat po. Patuloy na ingatan po ninyo kami, patuloy na gabayan po ninyo kami, na maging kapuri-puri sa iyo, Panginoon. Nananalangin din po ako, patuloy na
Ibuhos mo ang iyong nag-uumapaw na pagpapala sa amin, hindi lamang sa mga material na bagay, Panginoon, kundi lalo't higit sa lahat, sa espiritual, Panginoon, magsumigasig kami na maglilingkod sa iyo. Salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Mga kapatid, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. God bless po sa bawat isa. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tinatawagan ko po yung MC po natin. Brother Jonathan. Katulad nga ng mensahe ni Pastor ngayong araw na ito, hindi kasalanan ng Diyos kung hindi tayo pupunta sa langit, sabi nga. Kasi may choice tayo eh. Tayo yung mamimili kung saan tayo pupunta. Kahit anong gawin natin, kung doon tayo pupunta, nasa sa atin yun. Kasi sinasabi nila kung naniniwala ka man o hindi sa Panginoong Hesus, di ba? Hindi naman siguro mamamatay ng mahirap lahat ng mga apostles. Pwera lang po kay John na namatay sila para ipahayag yung magandang balita. Pahayag nila na ang Diyos ay totoo. Si Jesus ay iniligtas tayo. Nawa po, samahan niyo po akong manalangin para sa ating mga kaloob. Panginoon, hallelujah Lord. Panginoon, nandito po kaming lahat. Nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon. Sa mensaheng na aming narinig, Panginoon. Maraming salamat po sa kaalamang ito, Panginoon. Nawa po, Panginoon, nilalapit namin ang aming mga kaloob na malilikom ngayong araw na ito, Panginoon. Nawa po, magamit ito sa ikalalago ng aming simbahan, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, i-bless niyo po kaming lahat, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa aming mga business, Panginoon. Nawa po, Panginoon, kayo pong gumabay sa amin sa araw-araw, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ganun din po sa aming mga kasamang wala pa ngayon, Panginoon, na hindi nakadalo sa service na ito, Panginoon. Nawa po kayo pong gumabay sa kanila, magbigay ng lakas sa kanila, Panginoon, paramdam sa kanila na ang araw ng linggo ay para sa inyo at ikapupuri at pagsamba para sa inyo, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, patuloy po, ilayo niyo po kami sa anumang sakit, kapahamakan, kalamidad, Panginoon. Sama po ng aming mga kasama sa aming mga tahanan, nawa po kayong mag-ingat at maggabay sa kanila sa araw-araw, Panginoon. At muli, Panginoon, pinasasalamatan po namin kayo at ibinabalik po namin ang pinakamatas na papuri at pagsamba sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Salamat po, Brother Jonathan, sa prayer. Hallelujah. Amen. Praise God po. Salamat po sa mga kaloob na inyo pong pinagkaloob. Maraming pong salamat at kayo, ang Diyos po ang patuloy na magpala po sa bawat isa sa atin. Pansamantala po, natapos naman na po ang ating gawain ngayong umagang ito. Amen. At patuloy ko pong iniingkalot ang bawat isa. Suportahan po natin ang gawain ng ating Panginoon. Amen po. Hallelujah. Tumayo na po tayong lahat, mga kapatid. Tumayo na po tayong lahat for the closing prayer. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Ingatan mo po kami, Panginoon. Gabayan po ninyo kami. Salamat po sa ginawa ninyo sa amin ngayong umagang ito.
ang iyong bendisyon at pagpapala manatili sa amin, Panginoon. Salamat po, purihin ang iyong dakilang pangalan. Lord, igawad po ninyo ang bendisyon sa bawat isa. Mga kapatid, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak rin sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone po. Hallelujah. Ingatan tayo ng ating Panginoon. Amen.